Ngayon, gagawin naman natin is to activate this button. So, kapag pinindot natin ito, dapat i-redirect tayo sa isang webpage o sa isang part ng ating website kung saan magkakaroon tayo ng meron tayong registration form na i-fill upan. No? So, sa ngayon, kapag pinindot natin ito, walang mangyayari kasi wala pang nakalink dyan na page. Okay? So, ito yon yung part na to. So, gawa tayo dito ng file path para doon sa pag-redirect sa atin ng tawag dito kapag pinindot natin itong button na to. So, para dyan, alam dapat natin kung saan natin kukunin yung page na yun. So, nasa CRUD demo siya. So, ayan, slash CRUD demo. And then, slash ulit. Tapos, kung ano yung file na ibabato sa atin ng ating webpage kapag click natin yung new client button. So, dito, ang gagawin na lang natin is create.php. Okay, so after that, kapag pinindot natin to, ayan, so requested URL was not found kasi wala pa naman tayong ginawang PHP file dito na ang pangalan is create. Okay, so gawin natin siya. Okay, so create.php, enter. Ayan, so makikita nyo, once na-click natin siya, ito yung client, redirect na tayo sa create.php. So ito yun, okay, so ayan. Pero wala pa siya naman kasi wala pa naman tayong nilagay dito. So, dito, lalagay tayo ng HTML. Ayan, and then, copy na lang natin. Siguro, wait lang ha. Okay, so copy natin tong style sheet tsaka yung script na Bootstrap. Okay, and then paste natin siya dito. Save. Tsaka, yung title. Copy din natin yung document title natin which is CRUD demonstration. Tapos, paste natin siya dito. Ayan. And then, next natin gawin is, sa loob ng ating body, maglalagay tayo dyan ng form. So, gagawa tayo ng form. Okay, so dito, gawa tayo ng form muna dito. So, div, class natin, container. Ayan. Tapos, yan, sa loob niyan, bigay tayo ng title ulit. Sabihin natin, new client. Ayan, save. Tapos, maganda tayo ng PHP script dito. Ayan. Sa loob ng PHP script na yan, check natin kapag check tayo ng empty na part ng form. So, kapag empty siya, mag-return siya ng error message. No? So, ayan. If else yung gagamitin natin dito. So, lagyan tayo ng if not empty $. So, ito error message na to, i-declare natin siya maya-maya. Okay, so, kulang tayo ng curly brace. Then, echo. Sa loob niyan, bibigay tayo ng alert message. Alert warning. Alert. Ayan, dismissible. Read. Show. Yan, tapos roll. Alert. Ayan. And then sa loob niya, lalagay tayo dyan ng button. Okay, so type button class btn close. Okay, yung parang X na button. So, yan dyan. So, ayan. Meron tayong button. Oops, kulang pa. Semicolon. Ayan. So, wala nang error. So, gawa na tayo ng ating form sa labas ng ating PHP script pero nasa loob ng HTML. Okay, so, ayan. Gawa tayo ng form. Tapos, yung method natin dito is post kasi
Di ba yung napag-usapan natin last time, kapag naka-get tayo, mas madaling makita ng mga hackers yung data. So, kapag naka-post, hindi siya agad makikita. Okay, so, div and then class row. Tapos, label natin dyan. Lagyan natin ang label. Tapos, class. So, dito gamit na gamit natin yung bootstrap natin. Kasi kailangan meron na tayong design sa table natin or sa form. Kaya, gamit na gamit natin siya dito. Kagandahan naman ng paggamit natin ng bootstrap is hindi na natin, kahit hindi na muna tayo gumawa ng CSS na design. Okay, so hindi natin kailangan gumamit ng external CSS para lang magkaroon tayo ng design. So, lagyan tayo ng input type dito. Text. And then, class. Form control. Name. Value. So, dito sa value, bale, PHP script yung gagawin natin dito. Okay, so i-echo natin dito yung variable name natin. So, gagawa tayo dito sa loob ng value natin sa PHP script. Ayan, so, echo. So, ayan. So, meron na tayong isang form dyan. So, ayan. So, sa ngayon, meron pa siyang warning dyan kasi hindi pa naman natin ginawa yung variable name na yan. Hindi pa natin siya dineclare sa isang PHP script na para makuha yan. So, ayan. So, paste muna natin. Paste na lang natin siguro to. Paste natin. Copy natin to. Palitan na lang natin yung mga laman. Ayan. So, papalitan natin kada input kung ano yung ilalagay nila. So, dito sa pangalawang row, let's ask for the client's email. Ayan. Tapos, palitan natin siya sa name. Name will be email. And then, variable name is email. Ayan. Tapos, next naman, phone number. So, this will be phone. Ayan. Tapos, name niya is phone. And then, variable is phone. Ayan. And then, next will be, it should be address. Tapos, name is address. And then, variable is address. So, ayan. Save natin. Then, pagkatapos niyan, check natin. Gagawa tayo ng PHP script to check or na mag-return siya ng success message. No. So, if PHP file na naman tayo dito. Ayan. Sa loob niyan, if statement, if not empty, si $success message. Ayan. Echo. Ayan. So, dito sa echo, lalagay tayo ng mga div. OMB3. And then sa loob niyan, another div. Tapos, class offset SM3 call or column. Yeah, SM6. And then, another div. Tapos,
alert, alert, success. Page show, roll, alert. Tapos, sa loob niyan, yan natin ilalagay yung message. Okay, so, yan. Message natin, lagay tayo dito ng strong na tag, variable, success, message. And then, create tayo ng button, which is yung parang X ulit na button to close, no? Para ma-close natin yung message. Type button, class, btn, close, data, bs, dismiss, alert, area label, close. Ayan. So, meron tayong button din dyan. Save. And then, next will be yung submit button natin tsaka yung cancel button. So, create din tayo nun. So, div class yan. Bigyan din natin ng offset. Offset SM2. Sa loob niyan, yung ating button. Type, submit. Class. So, class btn, primary, then submit. Ayan. Next naman, copy natin to para mas madali. Paste. Tapos, di na natin siya i-offset. Yan, save. And then, instead of button, lagay tayo ng anchor tab dito. So, pag na-cancel, i-redirect natin siya. Ipabalik tayo sa index.php. So, yan, and then, ayan, tapos, save. So, yan. Meron na tayo. Cancel, tsaka okay, so ayusin natin yung design. Gawa tayo ng row pa dito. Para hindi nakadikit yung submit tsaka yung cancel button. Yan, tapos cut natin to. Then paste natin dito sa baba. See? So ayan, nakarow na siya. So submit, tapos cancel. Pag sinabit, babato natin itong data na to dun sa database. Kapag kinancel, i-redirect tayo sa index.php natin. So yan, para mabato natin or para ma-save natin yung mga data dito, kailangan natin gumawa ng PHP script para sa pag-query. So i-connect natin yung database natin ulit dito sa ating create.php. So dito lang tayo sa pinakataas. So ayan. So dito gawa tayo ng PHP script. So ayan. So sa loob ng PHP script na yan, declare ulit tayo ng variable para sa database natin. Server name, localhost, and then username, root, and then password. So empty yung password natin as usual, and then database, kung ano yung database na gagamitin natin.
So, si register DB. So, yan. And then, create tayo ng connection. So, create connection. Yan. Then, dati lang, variable connection is equals to new MySQLi. Ayan. Tapos, server name, username, password, tsaka database. So, ayan. Tapos, create tayo ng variables. Yung dineclare natin dito sa baba. Si name, si email, si phone, tsaka si address. So, ayan. So, para ma-declare natin sila. Ay, para magamit natin. So, balik tayo dito. Tapos, dollar name. Empty lang sila, okay? Kasi, lalagyan natin sila ng data doon na sa loob na. Or dito na sa ating webpage. Phone. And then, si address. Save. Ayan. So, as you can see, wala na yung error natin dito nung sinave natin to. Kasi meron siyang variable. Hindi na mag-error yung nandito sa form natin kasi naka-echo na siya. Ayan, yung mga variables na yan. Okay? So, wala na error dito. So, ngayon, declare din natin yung error message saka yung success message para magamit din natin sila. Error message, empty din siya. Okay, then, success message, also empty. Yan, tapos, next natin gagawin is, kikreate tayo ng request method. Okay, i-request natin yung post na nandun sa form natin sa baba para ma-fetch natin or makapag-insert tayo dun sa database natin. Okay, so, gawa tayo ng if statement dyan. And then, si server, tapos, request method. Tapos, post. So, ayan. And then, curly brace, tapos yung mga variables na ipopost natin. So, first is si name, equals $_post, and then, square bracket, name. Ayan. Excuse me. And then, si email, ayan. Tapos, si phone, phone, equals $_post. Oops, square bracket, phone. Ayan. And then, address. So, ayan. Tapos, gawa tayo ng do while dito, or ng do while, to check kung empty yung fields dito. So, kapag empty yan, magre-return tayo ng error message, or kapag nakapag-submit tayo, magre-return tayo ng success message. So, gawa tayo ng do while. Do. Ayan. So, dito. So, dyan, check muna natin kapag empty daw yung mga variables natin, si $name. Okay, kapag empty yung field ni name, tapos, pati na din si email, and then, lumali lahat ng field na ipipilapan dapat hindi siya empty. So, ayan. So, kapag empty yun, magre-return tayo ng error message. Okay, so, call out natin si error message variable natin. Ayan. So, all fields must be filled out. Ayan. So, kailangan daw dapat may laman lahat. And then, break statement. So, ayan. Excuse me. Next naman, pagkatapos ng error message na yon, gawa tayo ng query para ma-add natin yung mga data na to sa ating database. So, sa query na yon, gamitin natin si SQL as our variable. And then, kapag mag-i-insert tayo, insert into yung gagamitin natin. Tapos yung table name natin, which is reg_table. Ayan. Tapos, yung mga i-insert natin na fields. So, meron tayong name, email, phone number, tapos address. Ayan. Dot. Yung values niya. Ayan. Dot. Values. So, ayan. Yung mga variables naman dito. Yung laman daw ni variable name, tapos laman ni email, ni phone, and then laman ni address.
Tapos, matapos yan, lagay tayo ng variable result. Yan, para ma-activate natin yung query. Yan, tapos if statement, if result, yan, kanta lang, error message din. So ito, kapag invalid yung query, magkakaroon tayo ng error message din. Invalid query, and then yan, semicolon, tapos break statement, and then ilagay ulit natin, copy paste natin to para mas madali. Okay, and then dito sa baba, yan, ayusin natin. Kailangan kasi maayos din yung arrangement ng codes natin para mas madaling mabasa at hindi magulo sa ating mga mata. So ayan, and then add tayo ng success message dito. Okay, so client added successfully. Yan. Tapos, lagay tayo ng header. So, yung header na to, kumbaga, after natin, i-redirect niya tayo kung saan man na page after natin mag-click ng submit button. So, add tayo dito ng location. Location. So, saan ba natin gustong mapunta yung users natin after natin mag-click ng submit button? So, ngayon, gusto natin na mapunta daw yung user natin sa index.php natin. Okay, so para mangyari yun, ang ilalagay natin ditong file path is yung index.php natin. So, CRUD demo / index.php. So, dyan natin sila i-redirect kapag or once na mag-click tayo ng submit button. Okay, tapos yung maglagay din tayo ng exit dito. Ayan. Tapos then, next naman is yung while natin. So, create tayo dito ng while false. Okay, so ayan. So, ayan, save natin. And then, so ano pa ba nakalimutan? Wala na ata. Let's try. Okay, so try natin kung makakapag-insert na tayo sa database natin. Okay? So ngayon, try natin. Insert tayo dito. Let's say bench. And then email. bench@gmail.com. Phone number niya is, ayan. Address will be, say, Marina or Grac na lang. Grac. Tapos, submit. So, ayan, successful. Na-submit na natin siya or na-add na natin siya dito. So, bale, yung create page natin is maayos na nagawa. So, yan. Try natin check natin kung nasa database na ba siya. So, punta tayo dito. And as you can see, nandiyan na siya sa database natin. So, ganun lang yung pag-insert natin ng data gamit yung web page natin papunta sa ating database. Okay, tapos, click yung client. And then, yan. Try natin kung walang field. So, submit natin. So, wait lang ha. Medyo nawawala yung ating warning. Kasi yung warning, dapat meron tayong warning. Ayan, so para ma-view natin dito yung error message pala, may nakalimutan tayong ilagay. So, ayan, so dapat dito sa ating error message na part sa HTML natin, dapat nakalagay dyan yung error message natin. So, dapat i-call out natin dito yung error message na variable natin. So, lagay tayo dito ng strong na tag. Okay, so strong. And then, yung error message, tatawagin natin siya dito. Yan, tapos save natin. So, yan, kita nyo? Meron na tayong error message dyan. So, kailangan nyo, dapat lahat ng fields is ma-filled up. So, kapag kinancel naman natin siya, babalik tayo sa ating index.php. So, yan. Tapos sa ngayon, wala pa tayong edit and delete. So, sa next part ng ating demo video, so, yun naman yung gagawin natin. Okay, so, okay, punta tayo sa next.